Martial Pick, Kabanata 5341. Kaya mo bang sikmurain ito? Bagamat ang Blood Sea ay naglalabas ng napakasamang aura, lubos din itong pinigilan. Dito pa lang, makikita na ang taong kumokontrol dito ay napakahusay. Sa buong Dawn Squad, ang tanging nagal-inang ng Blood Principles ay Blood Crow. Kaya, siya lamang ang makapaghagis ng dagat ng dugo. Ito ang unang pagkakataon na nakipagtulungan ang lahat sa Blood Crow habang nakikipaglaban sa isang kalaban mula nang sumali siya sa Dawn. Kaya naman, nagulat na lang na nakapag-display siya ng ganoong Blood Sea. Kahit na ang discarding ito ay nagbigay ng aura na gumagapang sa balat, napakabisa nito. Hindi bababasa, ang Feudal Lord at ang 12-12 ng mga Black Ink clansmen na nakulong sa Blood Sea ay hindi makagawa ng kahit isang tunog. Binaliwala ni Bai Yi ang lahat ng ito at sa halip ay nagpaputok ng ilang arrow, tinatanggal ang high-grade Black Ink clansmen na hindi pa nagre-react. Nang kumilos siya, sumalakay din si Shen Ao at ang iba pa. Lahat sila ay sumugod patungo sa Black Ink clan nang hindi gumagamit ng anumang secret technique o artifact para pumatay ng tahimik hanggat maaari. Sa loob ng Black Ink Nest, kumikislap ang figure ni Yang Kai nang agad siyang nakarating sa kaibuturan nito. Siya ay lubos na pamilyar sa panloob na istruktura ng Black Ink Nests kaya alam niya kung nasaan ang mga pangunahing posisyon nito. Matapos tumingin sa paligid at makitang walang laman ang core area, na walang nagbabantay, agad siyang nakahinga ng maluwag. Talagang nag-aalala siya na ang isang Feudal Lord ay magbabantay sa gitnang lugar na ito. Kung iyon ang kaso, ang Feudal Lord ay agad na nagpaalarma tungkol sa pag-atake ng kaaway. Buti na lang at mukhang nasa panig nila ang swerte ngayon. Matapos itong muling pag-isipan, hindi ito nakakagulat. Ang pangunahing gawain ng low-grade Black Ink Nests na nakalagay sa periphery ng Royal City ay ang bumuo ng Black Ink Strength at palawakin ang defense perimeter. Ang mga Feudal Lords ng Black Ink Nests ay tiyak na abala sa Black Ink Pool, kaya walang puntong nakatayo sa gitnang lugar. Pagkatapos ng lahat, ano ang gagawin nila sa loob ng Black Ink Nest space, makipag-chat sa ibang mga Feudal Lords. Nang walang anumang pag-aalinlangan, nagpatuloy si Yang Kai ng mas malalim, dumiretso sa lokasyon ng Black Ink Pool. Sa wakas, nakita niya ang isang Feudal Lord at isang high-grade Black Ink clansman. Ang high-grade Black Ink clansman ay nakatayo sa harap ng kumukulong Black Ink Pool, may hawak na space ring at patuloy na nagbubuhos ng iba't ibang materyales dito para sa pagpino. Ang Feudal Lord ay ganap na nakaupo malapit sa Black Ink Pool, ang kanyang kamalayan ay tila nakaugnay sa Black Ink Nest. Ang human race ay gumawa ng maraming pananaliksik sa Black Ink Nest na kanilang nakuha. Higit pa rito, nakaistasyon si Yang Kai sa paligid ng mid-grade Black Ink Nest na nakuha ng Great Evolution Pass sa loob ng maraming taon, pinag-aaralan ang iba't ibang function at katangian nito. Dahil dito, masasabi ni Yang Kai na kinokontrol ng Feudal Lord na ito ang Black Ink Nest para makagawa ng Black Ink Strength sa isang sulyap lang. Sa pangkalahatan, kapag ang mga mapagkukunan ay itinapon sa Black Ink Pool, ang pinong enerhiya ay maaaring gamitin sa dalawang paraan para sa isang low-grade Black Ink Nest. Una, maaari itong magamit upang mag-breed ng mas maraming Black Ink clansmen, at pangalawa, maaari itong magamit upang makagawa ng Black Ink Strength. Kung walang naruroon upang kontrolin ang Black Ink Nest, gagawin lang nito ang parehong mga function. Ang kasalukuyang gawain ng low-grade Black Ink Nests ay palawakin ang defense line, kaya ang kailangan lang nilang gawin ay gumawa ng Black Ink Strength. Sa sandaling pumasok si Yang Kai, ang Feudal Lord ang biglang tumangala bago makapag-react ang high-grade Black Ink clansman. Sa susunod na sandali, pumasok sa kanyang paningin ang malungkot na ngiti ni Yang Kai. Ikaw. Nagulat ang Feudal Lord, ngunit bago pa siya makatayo, ang high-grade Black Ink clansman sa tabi ng Black Ink Pool ay sumabog sa isang ambon ng dugo. Kaagad pagkatapos, isang kakaibang alon ng enerhiya ang dumaan sa Feudal Lord, na nagpalamig sa kanyang katawan at isipan sa lugar. Sa isang iglap, isang sibat ang tumusok sa kanyang ulo, na naghiwa-hiwalay. Inalis ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear at nakahinga ng maluwag. Nakontrol niya ang Black Ink Nest na ito. Maaaring ito ay tila simple, ngunit kahit sino pang 7th grade master ay hinding-hindi makakamit ito. Upang gawin ang pag-atake na pumatay sa Feudal Lord, ginamit ni Yang Kai ang mga Time Principles at Space Principles. Sa ilalim ng Time Principles, naging matamlay ang pag-iisip ng Feudal Lord, at sa ilalim ng Space Principles, ang kanyang katawan ay naging matigas, na naging dahilan upang hindi niya maiwasan ang nakamamatay na pag-atake ni Yang Kai. Matapos i-scan ang Black Ink Nest gamit ang kanyang Divine Sense at kumpirmahin na wala ng Black Ink clansmen sa loob, lumabas si Yang Kai nang walang pag-aalinlangan. Pagdating niya sa labas,
nalaman niyang patay na ang lahat ng Black Ink clansmen sa labas, ang natitira na lang ay isang kumukulong Blood Sea. Habang itinoon ni Yang Kai ang kanyang tingin, isang bahagyang kunot ang lumitaw sa kanyang noo. Tulong! Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Blood Crow sa kanyang tainga nang humiwalay ang Blood Sea, na lumikha ng isang daanan. Agad na lumipad si Yang Kai sa daanan patungo sa Blood Sea. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang feudal lord na napapalibutan ng Blood Sea. Sa sandaling ito, ang feudal lord ay mabilis na naghahadges ng mga secret techniques para atakehin ang nakapalibot na Blood Sea, ang kanyang katawan ay marahas na umaalon sa Black Ink strength. Bagamat medyo malakas ang feudal lord na ito, madali siyang matatalo ng Blood Crow kung may sapat na oras. Sa kasamaang palad, hindi siya pinayagan ng kasalukuyang sitwasyon na i-drag ang mga bagay-bagay palabas kaya direkta siyang nagpadala ng transmission kay Yang Kai, humihingi ng tulong. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at itinulak ito patungo sa feudal lord. Ang matalas na sibat ay bumasag sa mga hadlang ng kalawakan at diretsyong tumusok sa walang kamalay-malay na feudal lord. Isang fountain ng Black Ink ang agad na bumulwak mula sa feudal lord habang inilabas ni Yang Kai ang kanyang sibat. Kaagad, ang Blood Crow ay sumabog sa isang baliw na tawa. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai habang mabilis siyang umatras. Katulad ng pag-alis niya mula sa Blood Sea, kakaiba itong nag-convert sa iisang lugar, at muling naging Blood Crow. Ang maraming Black Ink clansmen na dating nakalubog sa Blood Sea ay wala kahit saan. Si Blood Crow naman ay nasisiyahan sa kanyang mukha, nagpakawala pa ng isang malakas na dumighay. Isang kakaibang tingin ang lumitaw sa mukha ni Bai Yi at ng iba nang makita ito. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai habang nagutos. Linisin ang lahat at mabilis na pumasok sa loob. Kasabay nito, inabot ni Yang Kai at hinawakan ang Blood Crow sa leeg, hinayla siya papunta sa Black Ink Nest. Medyo malaki ang Black Ink Nest, kaya mabilis na nakahanap ng bakanteng espasyo si Yang Kai at pinalabas ang Dawning Light. Pagkatapos, tumalon siya sa kubyerta, hinayla ang Blood Crow sa leeg. Sinubukan ni Blood Crow na makalabas ngunit hindi siya makawala sa pagkakahawak ni Yang Kai. Ang kanyang mukha ay agad na naging pangit habang siya ay sumigaw. Bitiwan mo ako. Ano man ang mangyari, siya ay senior pa rin kay Yang Kai, kaya nalaman niyang kaiya-hiya ang paghila sa leeg ng isang junior. Nililigawan mo si kamatayan. Sumigaw si Yang Kai, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Blood Crow. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Habang nagsasalita siya, sumugod din si Bai Yi at ang iba pa at sunod-sunod na pumunta sa deck, tahimik na nakatitig kay Blood Crow. Para bang naramdaman niya ang ugali ng lahat, bahagyang tumawa si Blood Crow. Anong meron? Naiinis ka ba dahil lang sa kumain ako ng ilang Black Ink clansmen? Itinama ni Shen Ao, kumunot ang kanyang noo. Brother Zhu, hindi ganoon, pero hindi na kailangang ipaliwanag. Pinandilatan ni Yang Kai ang Blood Crow. Alam kong nililinang mo ang Great Evolution Immortal Bloodlight Scripture at maaari mong pinuhin ang blood essence ng iba upang madagdagan ang iyong cultivation, ngunit ang Black Ink clan. Ikaw ay nasa Black Ink battlefield sa loob ng napakaraming taon, kaya hindi ko naisip na kailangan mong ipaliwanag ko ito sa iyo. Kung pinipino mo ang blood essence ng Black Ink clan, kaya mo bang sikmurain ito? Walang pakialam na sumagot si Blood Crow. Kung hindi ko ito may sikmura, ano kaya ang nakain ko sa mga nakaraang taon? Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Hindi ito ang unang pagkakataon. Bahagyang tumawa si Blood Crow habang ang isang hiwa ng Black Ink strength ay lumundag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang Black Ink clan ay mayroong blood essence na maaaring pinuhin, ngunit iyon ay natural na puno ng Black Ink strength. Ang pagdadalisay ng blood essence ay nangangahulugan din ng pagiging kontaminado ng Black Ink strength. Sa larangan ng digmaan, ang pinakamaliit na pagkakamali ay haantong sa kakilakilabot na kahihinatnan. Maaari siyang mapinsala ng Black Ink strength at maging Black Ink disciple. Walang pakialam na sinaway ni Blood Crow. Huwag mo akong kausapin tungkol sa Grand Dao. Ang haring ito ay muling nabuhay para sa higit na lakas. Kung hindi, hindi sana namatay ang haring ito noon. Ang Great Evolution Immortal Bloodlight Scripture ay isang kamanghamanghang secret art, at hindi kasing simple ng iniisip mo. Hindi problema na pinuhin ang blood essence mula sa Black Ink clan, at para sa Black Ink strength, natural na may paraan para malutas ito ngayon. Ang pamamaraang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang purifying light. Hindi pa banggitin na nasa tabi niya si Yang Kai. Kung napansin ni Yang Kai na may mali, natural na madalisay niya ang Black Ink strength sa kanyang katawan. Kahit na walang Yang Kai,
ang naglilinis na ilaw na selyado sa loob ng Black Ink Purifying Battleships ay gagana ng maayos. Hindi ito ang unang pagkakataon na pinino ng Blood Crow ang Blood Essence ng Black Ink Clan. Sa katunayan, napakaraming beses na niyang ginawa sa battlefield. Sa bawat pagkakataon, makakahanap siya ng pagkakataon na gamitin ang Universe Transference Law para bumalik sa Purifying Black Ink Battleship. Tanong ni Yang Kai sa seryosong boses. Sigurado ka bang walang problema? Bagamat ang Purifying Light ay maaaring linisin at paalisan ang Black Ink Strength, ito ay epektibo lamang laban sa Black Ink Disciples na napinsala ng Black Ink Strength. Tulad ng para sa Blood Crow, aktibo niyang pinipino ito. Hindi matiyak ni Yang Kai kung mayroong anumang Black Ink Strength na nakatago sa kanya. Walang problema, sa ngayon. Dahan-daang umiling ang Blood Crow bilang tugon. Kung may problema talaga, patayin mo na lang ako. Tinitigan siya ni Yang Kai ng malalim. Hindi ako magpapakita ng anumang awa. Kung talagang umabot sa punto kung saan kahit ang Purifying Light ay hindi siya mailigtas, si Yang Kai ay walang magagawa kundi ang kitilin ang kanyang buhay. Ito ang landas na pinili ng Blood Crow, kaya hindi niya masisisi ang iba. Umikot si Blood Crow kay Yang Kai at tinungo ang cabin, na may suot na walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, bukod sa Dawning Light, mayroon lamang 4 na Purifying Black Ink Battleships na mayroong Purifying Light sa buong Great Evolution Army. Kung gusto ng Blood Crow na ligtas na pinuhin ang Blood Essence ng Black Ink Clan, kailangan niyang gawin ito sa isang kapaligiran na puno ng Purifying Light. Habang pinapanood siyang umalis, si Yang Kai ay lihim na napabuntong hininga. Kanina pa niya ito pinag-isipan. Ang Great Evolution Immortal Bloodlight Scripture na nililinang ng Blood Crow pagkatapos bumalik mula sa mga patay ay talagang isang kahangahangang secret art, ngunit ito ay parehong masama. Ang gumagamit ng pamamaraang ito ay mapapabuti lamang ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang sariling diskarte sa paglilinang, na medyo mabagal at nakakapagod na proseso, o sa pamamagitan ng paglamon at pagpino sa blood essence ng iba, na sa ngayon ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga gumagamit ng Blood Scripture. Sa Black Ink Battlefield, ito man ay ang Black Ink Clansmen o ang Black Ink Disciples, parehong nagtataglay ng napakaraming Black Ink Strength sa kanilang mga katawan, kaya ang pagpino sa kanilang Blood Essence ay isang delikadong proseso. Inakala ni Yang Kai na ang Blood Crow ay hindi magiging matapang, ngunit sa hitsura nito, minamaliit niya ang kanyang determinasyon na ituloy ang higit na lakas. Ngunit sino ang hindi naghangad ng higit na lakas sa kahabag-habag na panahon na ito? Ganoon din si Yang Kai, gayon din ang mga miyembro ng Dawn Squad, at gayon din ang buong Great Evolution Army. Sa pamamagitan lamang ng higit na lakas ay maaaring magkaroon ng mas malaking papel ang isa sa labanan laban sa Black Ink Clan. Magkagayunman, ang paraan ng Blood Crow sa pagpapalakas ng kanyang lakas ay medyo naiiba sa iba. Ngayon na ito ay tapos na, hindi maaaring hilingin ni Yang Kai sa Blood Crow na iluwa ang Black Ink Clansmen, hindi ito gumana ng ganoon. Naayos mo na ba ang mga gamit sa labas? Tanong ni Yang Kai. Nagulat si Shen Ao na tumango. Nalinas na ang lahat, ngunit sa ganitong paraan, magiging madali para sa atin na ilantad ang ating sarili. Dapat ay mayroong Black Ink Clansmen sa labas ng Black Ink Nest na nagtatanggol dito. Noong ginamit ni Yang Kai ang Demon Eye of Annihilation para pagmasdan sila, nakita niya na ang bawat Black Ink Nest ay binabantayan ng Black Ink Clan. Ngayon, ang Black Ink Nest na ito ay ganap na hindi nadepensahan. Kung dadaan ang isang Black Ink Clan patrol, tiyak na maghahinala sila. Dapat ba tayong magsuot ng disguise? Tanong ni Shen Ao. Tumanggi si Yang Kai, umiling-iling. Hindi na kailangan. Kung talagang darating ang Black Ink Clansmen para mag-imbestiga, walang kabuluhan ang paglalagay ng disguise. Higit pa rito, hindi namin kailangang panatilihin ang posisyon na ito ng matagal. Darating ang Great Evolution pa sa kalahating buwan, kaya kailangan lang nating maghintay hanggang doon. Hindi dapat maging problema ang magtagal ng kalahating buwan. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay mabilis na tanggalin ang 2 pang malapit na Black Ink Nests. Nang mag-obserba si Yang Kai mula sa paligid ng linya ng depensa ng Black Ink Clan, napansin niya na hanggat kaya niyang ibagsak ang 3 magkakalapit na Black Ink Nests na ito, lilito ang isang mapagsamantalang puwang. Hanggat ang Great Evolution Pass ay nagdidisguise ng kaunti at pumasok sa puwang na ito, ganap nilang maiiwasan ang mga mata at tenga ng Black Ink Clan at makarating ito sa Royal City, na hinuhuli ang Black Ink Clan na walang bantay. Dahil naging maayos ang lahat nang maglunsad sila ng sorpresang pag-atake gamit ang barko ng Black Ink Clan. Binalak ni Yang Kai na gamitin lang ang parehong paraan para makuha ang 2 pang Black Ink Nests. Martial Pick, Kabanata 5342
Ipauubaya ko siya sa iyo. May kalahating buwan pa bago dumating ang Great Evolution Pass, kaya hindi nagmamadali si Yang Kai na salakayin ang kalapit na 2 Black Ink Nests. Ang mas ikina-curious niya ay kung ang defensive line ba ng Black Ink Clan ay talagang kasing epektibo ng kanilang inakala. Sa ilalim ng kanilang kontrol ng Black Ink Nest na ito, hindi magiging mahirap para sa kanila na i-verify ito. Nang walang anumang pagkaantala, dumating si Yang Kai sa silid kung saan naruroon ang Black Ink Pool at binuksan ang isang portal sa kanyang miniature universe, na nagpapahintulot sa Black Ink Nest na makuha ang kanyang World Force at gamitin ito bilang tulay upang i-connecta ang kanilang mga kamalayan. Sa una, wala siyang naramdamang kakaiba, ngunit nang isawsaw ni Yang Kai ang kanyang isip at maingat na naramdaman ang kanyang paligid, naramdaman niyang lumalawak ang kanyang kamalayan. Hindi lamang naging bahagi niya ang Black Ink Nest, ngunit maging ang nakapalibot na kawalan ay tila abot kamay niya. Ang saklaw ng kanyang kamalayan ay ang lugar na puno ng Black Ink Strength ng Black Ink Nest, kahit na mas malayo ito sa Black Ink Nest, mas lumalabo ang kanyang perception. Gayunpaman, natukoy niya ang isang banyagang katawan kung ito ay pumasok sa rehiyon. Gaya ng nahulaan niya, ang defense line na nabuo ng Black Ink Strength ay nagsilbing sistema ng babala. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpadala ang Black Ink Clan ng team para imbestigahan sila sa 2 beses na nilapitan nila sa loob ng isang partikular na hanay ng Black Ink Nests ng napakabilis. Bagamat nakuha ng Great Evolution Pass ang isang mid-grade Black Ink Nest at nagsagawa ng maraming pananaliksik tungkol dito sa mga nakaraang taon, wala silang ideya na mayroon itong ganoong function. Hindi dahil sa ang mga taong nag-aaral ng Black Ink Nest ay pabaya, ngunit sa halip ay ibinuhos ng humans ang lahat ng kanilang lakas sa pag-spawning ng mga subnest. Bakit pa nila iisipin ang paggawa ng Black Ink Strength? Para sa isa, ang Black Ink Strength ay lubhang mapanganib sa mga tao. Maging ang low-grade Black Ink Nest sa miniature universe ni Yang Kai ay nagsilang lamang ng pinakamahinang Black Ink Clansmen at hindi gumawa ng anumang Black Ink Strength na higit pa sa itinuturing niyang ganap na kinakailangan. Dahil dito, nalilimutan din ni Yang Kai ang gawaing ito ng Black Ink Nests. Pagkatapos maingat na suriin ito saglit at tiyaking wala siyang napalampas, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Sa hitsura nito, ang linya ng pagtatanggol ng Black Ink Clan ay may 2 layunin. Una, ito ay nagsilbing detection net, kaya kapag may pumasok na tao, ang Black Ink Clan ay aalertuhan, at pangalawa, ito ay lilikha ng isang kapaki-pakinabang na kapaligiran para sa Black Ink Clan upang labanan. Sa paglipas ng mga taon, ang low-grade Black Ink Nests ay patuloy na gumagawa ng Black Ink Strength, na bumabalot sa rehiyon sa palibot ng Royal City, na nagpapahirap sa mga human cultivator na makapasok sa lugar na ito. Ito ang diskarte ng Black Ink Clan para protektahan ang kanilang sarili. Kaugnay nito, kung ang babala ng Black Ink Nests ay epektibo lamang sa lawak na ito, kung gayon ang kanyang nakaraang plano ay gagana. Kung makukuha niya ang kalapit na Black Ink Nests, may lalabas na gap sa defense line. Sa oras na iyon, ang Great Evolution Pass ay makakadaan at makakasingil ng diretso sa Royal City nang hindi natukoy. Ang Black Ink Clan marahil ay hindi man lang naisip na ang Great Passes ay maaaring ilipat. Ang Great Passes ay nanatili sa lugar para sa hindi mabilang na milenya. Bagaman sila ay malakas at matatag, ginamit lamang sila para sa pagtatanggol, hindi kailanman para umatake. Ngayon, sila ay pinakilos sa unang pagkakataon. Tiyak na mahuhuli ng humans ang Black Ink Clan na walang bantay sa hakbang na ito. Higit pa rito, ang impluwensya ng Black Ink Strength sa mga tao ay lubos na mababawasan kung ang Great Evolution Pass ay kumikilos bilang isang hadlang at kalasag. Kung ang isang tao ay hindi makayanan ang pagsalakay ng Black Ink Strength, maaari lamang silang bumalik sa Great Evolution Pass at magpagaling. Ito ay hindi tulad ng dati, kung saan maaari lamang silang umasa sa mga warship. Ang mga barkong pandigma ay palaging nasa panganib na masira, ngunit kung nais ng Black Ink Clan na sirain ang Great Evolution Pass, ito ay magiging lubhang mahirap. Biglang may nagmadaling yabag mula sa labas. Bumalik sa katinoan si Yang Kai at tumingin sa pasukan. Nagmamadaling pumasok si Shen Ao at tumingin kay Yang Kai na may tame-time na ekspresyon. Squad leader, sinabi ni Bai Yi na may paparating na Black Ink Clan team. Ilan? Tanong ni Yang Kai. Nakakagulat naman. Nakuha lang namin itong Black Ink Nest, at ngayon ay paparating na ang Black Ink Patrol. Napansin ba ng isa sa malapit na Black Ink Nests ang kaguluhan at pumunta para mag-imbestiga? Kudlit. Napakabilis ng Dawn Squad at ganap na napigilan ang pagbagsak mula sa kanilang pag-atake, kaya malabong mapansin, lalo na't kahit na ang pinakamalapit na Black Ink Nests ay medyo malayo at may makapal na ulap ng Black Ink Strength sa pagitan nila.
Logically speaking, dapat imposible para sa kanila na makakita ng anuman. Hindi ko alam. Umiling si Shen Ao. Si Yang Kai ay nagmamadaling lumabas at hindi nagtagal ay dumating sa labas. Ang 7th grade masters ng Dawn Squad ay nagtatago sa pasukan ng Black Ink Nest, tinatago ang kanilang mga aura. Nang makitang dumating si Yang Kai, kumaway si Bai Yi sa kanya at itinuro ang isang tiyak na direksyon. Itinoon ni Yang Kai ang kanyang tingin, gamit ang Demon Eye of Annihilation, at napansin ng isang Black Ink Clansman na talagang lumilipad patungo sa kanila. Isa lang, sa lugar na ito, kung saan gumagalaw ang lahat sa mga pangkat na hindi kukulangan sa isang dosina, medyo kakaiba na makita ang isang nag-iisang Black Ink Clansman na kumikilos ng ganito. Sa paghusga sa papalapit na aura, ito ay isang feudal lord, at tila sila ay dumiretso sa partikular na Black Ink Nest na ito. Kalokohan. Kudlit. Noong una, gusto ni Yang Kai na mabilis na makuha ang dalawang malapit na Black Ink Nests para maghanda para sa pag-atake ng Great Evolution Pass, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang gayong hindi inaasahang pangyayari. Magkagayunman, dahil ang Black Ink Clansman na ito ay kumakatok sa kanilang pintuan, si Yang Kai at ang kanyang squad ay walang pagpipilian kundi patahimikan siya. Ang inookupahang Black Ink Nest ay may malaking depekto, na ang mga Black Ink Clansmen dito ay ganap na nabura. Dahil wala ni isang Black Ink Clansman na nagbabantay sa lugar na ito, kung ang kabilang partido ay maging kahit kaunting kainahinala, malamang na matanto niya na may mali. Gayunpaman, walang magawa ang Dawn Squad tungkol dito. Hindi maaaring hilingin ni Yang Kai kay Shen Ao at sa iba pa na itago ang kanilang mga sarili dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at ng Black Ink Clan na aura ay masyadong malaki. Hindi rin magkatugma ang kanilang pangangatawan. Maraming Black Ink Clansmen ang may mga humanoid na anyo, at bagamat ang ilan ay kasing laki ng tao, karamihan sa mga ito ay mas matangkad at kahanga-hanga, na may iba't ibang mga bingkong hugis. Sa gayon ang lahat ay nagpipigil ng hininga. Mabilis na lumapit ang feudal lord. Ang nakahinga ng maluwag sa lahat ay na ang kabilang partido ay tila ganap na nakakalimutan sa pagkuha ng Black Ink Nest. Mukhang hindi man lang sumagi sa isip ng individual na ito na magagawa ito ng tao. Paimpul siyang lumapit sa tila casual na paraan. Hindi nagtagal, dumating ang bagong dating sa harap ng Black Ink Nest. Sinuri ito ng feudal lord saglit bago mausisa na tumawag. Lord Bogao, bakit walang nagbabantay sa lugar na ito? Saan nagpunta ang mga subordinate mo? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang malaman niya sa unang pagkakataon na ang feudal lord na pinatay niya sa loob ng Black Ink Nest ay tinawag na Bogao. Isa pa, mukhang kilala siya ng lalaking ito. Dahil dito, na-curious si Yang Kai tungkol sa layunin ng pagbisita ng kabilang partido. Agad na nagkaroon ng ideya si Yang Kai habang tumugon siya sa paus na boses. Ang linya ng depensa ay madalas na pinapasok kamakailan, kaya lahat sila ay pumunta upang mag-imbestiga. Si Sir Feudal Lord ay puno ng Black Ink Nest, kaya hindi siya nakasagot. Sir, pasok po kayo sa loob. Hindi niya kayang itago ang sarili bilang Bogao, kaya maaari lamang siyang magpanggap na isa sa mga nasasakupan ni Bogao. Marahil, ang kabilang partido ay hindi makakahanap ng anumang kasalanan. Tulad ng inaasahan, ang kabilang partido ay hindi naghinala ng anuman at naglakad lamang patungo sa Black Ink Nest. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng isang hakbang, agad siyang umatras. Nagmura si Yang Kai, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang feudal lord na ito ay medyo tuso. Marahil ay wala talaga siyang napansin noon, ngunit ang sagot ko ay nagbigay sa kanya ng kumpirmasyon na may mali, o marahil ang kawalan ng Black Ink Clansmen ay nag-alerto sa kanya, kaya nagkunwari siyang sumulong bago umatras. Kudlit, sa pagkakataong ito, nahuli si Yang Kai. Sa kabutihang palad, ang reaksyon ni Yang Kai ay napakabilis. Gamit ang isang instantaneous movement, nagpakita si Yang Kai sa tabi ng feudal lord at sinuntok siya. Sa sumunod na sandali, ang feudal lord na malapit ng umatras ay biglang natigilan ng damapo ang kamao ni Yang Kai sa kanyang ulo, na naglabas ng napakalaking world force. Nakaramdam agad ng pagkahilo ang feudal lord. Ngunit hindi ito ang katapusan nito. Mahigpit na hinawakan ni Yang Kai ang kanyang kalaban at sinimulang bambahin siya ng mga suntok. Lubhang na agrabyado ang feudal lord. Isa pa siyang feudal lord, pero binubugbog na siya sa puntong hindi man lang siya makalaban. Sa bawat oras na mag-iipon siya ng kaunting lakas, ito ay ikakalat ng marahas na pag-atake ng kabilang partido. Ilang sandali pa, nagluwa siya ng isang subo ng dugo nang maubos ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Hinawakan ni Yang Kai ang feudal lord na ito at bumalik sa Black Ink Nest sa isang iglap bago siya itinapon sa lupa na parang patay na isda. Nagkatinginan sina Shen Ao at Ning Chiji, walang imak.
Lalong lumakas ang squad leader. Kudlit. Hindi madaling mapatay ng ordinaryong 7th grade masters ang mga feudal lords dahil pareho silang nasa mga realms, lalo pat mahuli ang isa ng buhay, ngunit nagawang agawin ni Yang Kai ang kabilang partido na parang isang walang magawang bata. Nagulat man sila ay hindi huminto ang kanilang mga kamay. Sunod-sunod na ipinadala ang mga seal, na naghihiwalay sa Black Ink Nest mula sa labas ng mundo. Matapos ang isang dosenang paghinga, dahan-dahang nanambalik ang pakiramdam ng kalahating patay na feudal lord. Ipinilig niya ang kanyang ulo at idinilat ang kanyang mga mata, at nakita niya ang ilang tao na nakatitig sa kanya. Ang feudal lord ay nasa tabi ng kanyang sarili sa pagkabigla. Ipinatawag ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear gamit ang kanyang kamay at itinutok ito diretso sa mga mata ng kabilang partido, mayabang na nagtanong. Gusto mo bang mabuhay o mamatay? Ang feudal lord ay hindi nang ahas na kumilos at nanatiling tikom ang kanyang bibig, naramdaman ang talas ng Asher Dragon Spear. Kung gusto mong mabuhay, sagutin mo ang mga tanong ko at baka iligtas kita. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng feudal lord bago siya nagngingit at sumigaw. Kalimutan mo na, wala kang mapapala sa akin. Napagtanto din niya na ang kabilang partido ay walang intensyon na iligtas ang kanyang buhay. Malinaw na gusto nilang makakuha ng impormasyon mula sa kanya, ngunit ang humans at ang Black Ink Clan ay hindi kailanman maaaring magkasabay. Paano kung ibinigay niya sa kanila ang impormasyong gusto nilang malaman? Kapag tapos na sila sa kanya, walang alinlangan na mamamatay siya. Baka magpakamatay na lang siya. Pagkasabi nito, ang Black Ink strength sa kanyang katawan ay nagsimulang tumalon habang siya ay nagpakawala ng mahinang dagandong at sinisingil niya si Yang Kai. Ipinako siya ng sibat ni Yang Kai sa lupa habang umaagos ang itim na dugo mula sa kanyang mga sugat. Gusto mo bang mamatay? Hindi ganoon kadali. Nilinggan niya ang kanyang ulo at sumigaw. Blood Crow. Lumitaw si Blood Crow sa deck at mapagkunwari na tumingin sa feudal lord. Ipaubaya ko na siya sayo. Alisin mo ang lahat sa kanya. Habang nagsasalita, inihagis niya ang feudal lord kay Blood Crow gamit ang isang putik ng kanyang sibat. Nagliwanag ang mga mata ni Blood Crow nang biglang nagbago ang kanyang anyo sa isang kumukulong masa ng ambon ng dugo na sumugod patungo sa feudal lord. Isang tingin ng takot ang lumitaw sa mga mata ng feudal lord, sa kabila ng pagiging handa para sa kamatayan. Hindi siya natatakot na mamatay. Kung hindi, ang ugali niya ay hindi sana ganoon katigas ang ulo ngayon. Gayunpaman, may pagkakaiba sa paraan ng pagkamatay ng isa. Bagamat hindi niya alam kung anong pamamaraan ang nilinang ng tao na ito na pinangalan ng Blood Crow, ang hitsura ng Blood Sea na ito ay nagbigay sa kanya ng labis na hindi magandang pakiramdam. Tumibok ito ng mapang-akit na aura na hindi mas mababa sa ibinigay ng Black Ink strength. Ang dagat ng dugo ay nagpatuloy sa pag-ikot, nang hindi gumagawa ng kahit katiting na ingay. Inalis ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear. Yumuko si Shen Ao at Bamulong. Okay lang ba, gawin mo ito. Bahagyang bamantong hininga si Yang Kai. Ano ang magagawa ko kung pipilitin niya? Sa halip na hayaan siyang kumain sa larangan ng digmaan, mas mabuti pang hayaan ko siyang mabusog ngayon. Kung walang ibang pagpipilian, ako na mismo ang hahawak nito. Habang nagsasalita siya, bumungad sa kanyang mukha ang pagpatay na layunin. Hindi magpapakita ng awa si Yang Kai kung talagang nasira ang Blood Crow ng Black Ink strength. Pagkaraan ng ilang sandali, ang umiikot na Blood Sea ay nagtagpo at nagtransform pabalik sa anyo ng Blood Crow. Ang feudal lord na napapalibutan ng Blood Sea ay wala kahit saan. Maaliwalas ang mukha ni Blood Crow dahil halos hindi niya mapigilan ang Blood Chi sa kanyang katawan. Matapos lumunin ng mahigit isang dosenang Black Ink Clansmen's Blood Essences, dalawa sa mga ito ay mga feudal lords, halos hindi na siya kumapit, kahit papaano. Martial Pick, Kabanata 5343. Pagkolekta ng mga mapagkukunan. Sa deck, casual na inihagis ng Blood Crow ang dalawang space ring kay Yang Kai. Nahuli sila ni Yang Kai at sinuri sila. Ang one space ring ay medyo ordinaryo. Wala itong anumang partikular na kapansin-pansin, na naglalaman ng normal na halaga ng kayamanan na taglay ng isang feudal lord. Ang kabilang space ring, sa kabilang banda, ay medyo kapansin-pansin. Ang lalaking ito, ay may load. Kudlit. Ang pangalawang space ring ay napuno ng lahat ng uri ng mapagkukunan, sapat na upang masilaw kahit si Yang Kai. Bagamat nakakita na si Yang Kai ng mga kahangahangang bagay at mga bundok ng kayamanan, hindi niya maiwasang mabigla sa kayamanan ng feudal lord ito. Ang mga feudal lords na nakilala niya noon ay hindi ganoon kayaman. Paglilinaw ng Blood Crow. Hindi sa kanya ang mga iyon. Ang unang space ring ay kanya,
At ang pangalawa ay kinuha mula sa Black Ink Nests. Anong ibig mong sabihin? Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at nagtanong. Siya ay may ilang mga hula, ngunit walang tiyak. Sumigaw si Blood Crow bago nagpatuloy. Ang taong ito ay nagmula sa Royal City at inatas ang mangolekta ng mga mapagkukunan mula sa Black Ink Nests. Ilagay natin sa ganitong paraan, ang Black Ink Nest sa paligid ay pag-aari ng mga individual na feudal lords. Ipapadala ng mga feudal lord na ito ang kanilang mga subordinate sa minahan para sa mga mapagkukunan. Ang isang bahagi ng mga mapagkukunang ito ay gagamitin ng kanilang mga sarili upang makagawa ng Black Ink Strength at palawakin ang linya ng depensa, habang ang iba ay itatabi. Panapanahong nagpapadala ang Royal City ng mga tao upang kolektahin ang mga natitirang mapagkukunang ito. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai ang diwa ng bagay. Sa ngayon, ang mga mapagkukunan ay napakahalaga sa Black Ink Clan. Kung ito man ay para sa pagpapalawak ng defensive line, o muling pagbibigay ng mid-grade Black Ink Nests o kahit na ang high-grade Black Ink Nest, lahat sila ay nangangailangan ng napakalaking mapagkukunan. Kahit na ang Black Ink Clan ay nakakuha ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan sa loob ng millennia, dahil sila ay nakulong sa Royal City, kailangan nilang maghanap ng paraan upang mapunan muli ang kanilang mga reserba. At ang source na iyon ay ang pagmimina ng Black Ink Clansmen sa Outer Ring. Hindi katakatakang biglang dumating dito mag-isa ang feudal lord. Nandito pala siya para mangolekta ng resources. Sa paghusga sa mga item sa pangalawang space ring, malamang na marami na siyang napuntahan na Black Ink Nests. Ano pa? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Blood Crow. Mayroong humigit kumulang 20 o 30 katao ang namamahala sa pagkolekta ng mga mapagkukunan tulad niya, lahat sila ay nakakalat sa iba't ibang direksyon. Tulad ng alam mo, ang linya ng depensa ng Black Ink Clan ay medyo malawak, at medyo malayo sa Royal City, kaya kailangan nila ng napakaraming tao upang maisigawa ang gawaing ito. Ang mga Territory Lord ay hindi mag-aabala na gumawa ng isang bagay na nakakapagod gaya nito, kaya't umalis ang mga feudal lord. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ito ay naiintindihan. Bukod dito, hindi lang ito ang dapat na dahilan. Ang mga Territory Lord ay natakot din kay Old Ancestor Xiao Xiao at walang ideya kung kailan siya biglang lilito upang umatake. Mas magiging ligtas sila sa Royal City kaysa sa labas ng mag-isa. Kung ang isang Territory Lord ay bumangga sa Old Ancestor Xiao Xiao habang malayo sa Royal City, mamamatay lang sila ng walang kabuluhan. Kawili-wili. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yang Kai nang bigla niyang naisip na magagamit niya ng husto ang pagkakataong ito. Noong una, binalak niyang gamitin ang parehong paraan tulad ng huling pagkakataon upang ibagsak ang dalawang magkatabing Black Ink Nests. Ngunit ang paggawa nito ay nangangailangan ng napakaraming hindi nakokontrol na mga variable. Malaki ang papel ng swerte sa pag-agaw nila sa Black Ink Nest na ito nang hindi napapansin. Kung paulit-ulit nilang nilalaro ang parehong trick, at sa ilang kadahilanan, naging mapagbantay ang Black Ink Clan, ang panganib na malantad ay tumaas ng husto. Ngunit ang bagong impormasyong ito ay nagbigay kay Yang Kai ng pagkakataong gumamit ng ibang paraan. Maaari lamang siyang magpanggap bilang isang feudal lord na ipinadala ng Royal City upang mangolekta ng mga mapagkukunan. Lumingon si Yang Kai kay Shen Ao at nagutos. Magpadala ng mensahe kina Chai Fang at Magao. Sabihin sa kanila na itigil ang paglilikot sa labas at pumunta rito. Gayun din, subukang makipag-ugnayan kay Yao Kangcheng at paalisin din sila. Oo, mabilis na naglabas si Shen Ao ng ilang space beacon at nagpadala ng mga mensahe. Hawak ang space ring sa kanyang kamay, sinimulan ni Yang Kai ang paghaplos sa kanyang baba, nagmumuni-muni. Nang makita ni Bai at ng iba pa ang kanyang mga mata na lumibot sa paligid, agad nilang naintindihan na may binabalak siya, kaya hindi na nila siya inistorbo. Hindi nagtagal, itinaas ni Shen Ao ang kanyang ulo at nagulat. Si Chai Fang at Magao ay nagpadala ng kanilang mga tugon. Darating sila sa kalahating araw, ngunit hindi ko pa rin makontak si Yao Kangcheng. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ang mga aksyon ni Yao Kangcheng ay may hangganan sa kawalang ingat, ngunit dahil hindi niya ito makontak, umaasa lang si Yang Kai na magiging maayos ang lahat para sa kanya at sa kanyang squad. Sabay-sabay kayong magbabantay sa labas. Samantala, mananatili akong magbabantay sa gitnang lugar. Utos ni Yang Kai bago pumasok sa Black Ink Nest. Sa kubyerta, tinapik ng Blood Crow ang kanyang tiyan bago tumalikod at bumalik sa cabin dahil kailangan pa niyang pinuhin ng maayos ang blood essence na kanyang nakonsumo. Isang lamig ang bomb-alot sa gulugad ng lahat nang makita ito. Makalipas ang kalahating araw, si Yang Kai, na nagbabantay mula sa loob ng Black Ink Nest,
ay malabo na naramdaman ang isang banyagang katawan na pumapasok sa hanay ng pagtuklas ng Black Ink Nest at agad na nagpadala ng mensahe na ang natitirang bahagi ng Dawn Squad ay nasa mataas na alerto. Ngunit ilang sandali matapos ang unang kaguluhan, naramdaman niyang Kai ang isa pang katawan na pumapasok sa linya ng depensa. Alam niyang Kai na iyon ang Old Turtle at Profound Wind Squads. Gaya ng inaasahan niya, isang pangkat ng mga tao ang palihim na dumaan sa ilang sandali. Ang pinuno nila ay walang iba kundi si Chai Fang. Si Chai Fang ay medyo matalino. Alam niya na ang warship ay magiging masyadong kapansin-pansin, kaya tulad ng Dawn Squad, inalis niya ang warship at dinala ang lahat sa ibaba ng 7th grade sa kanyang miniature universe nang pumasok sila sa perimeter. Dumating lamang siya kasama ang ilang 7th grade masters. Napansin na sila ni Bai Yi, na nagbabantay sa pasukan, at iginiya sila papasok. Nang makita niya si Yang Kai na nakaupo sa tabi ng Black Ink Pool, hindi maiwasan ni Chai Fang na mamangha. Agad niyang kinuyam ang kanyang kamao at bumati. Brother Yang, itong si Chai ay umamin ng pagkatalo. Ilang araw na ring gumagala ang kanilang squad sa paligid. Sila rin ay nag-iisip na ibagsak ang isang Black Ink Nest at magtago sa loob ng linya ng depensa ng Black Ink Clan. Ngunit ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Bagamat medyo malakas ang Old Turtle Squad, mahirap pa rin para sa kanila na tahimik na kumuha ng Black Ink Nest. Sa kabilang banda, nagawa iyon ng Dawn Squad. Hindi na kailangang sabihin, karapat-dapat si Yang Kai ng pinakamaraming kredito para sa tagumpay sa mahirap na gawaing ito. Walang sino man ang kanyang kalaban sa iisang realm, kaya mabilis niyang madudurog ang isang feudal lord na mahalaga sa paggalaw ng hindi natukoy. Napakabait mo, nagpatuloy si Yang Kai. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, ang Profound Wind Squad ay malapit nang dumating. Bahagyang tumango si Chai Fang at inakay ang kanyang squad sa Dawning Light. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinalabas din niya ang kanyang mga miyembro ng squad mula sa kanyang miniature universe. Hindi tulad ni Yang Kai, na ang miniature universe ay may matibay na pundasyon, ang kanyang miniature universe ay nakaramdam ng bahagyang namamaga matapos mapanatili ang napakaraming heaven-opening masters sa loob. Kung siya ay makakasagap sa isang kaaway at mapipilitang lumaban, si Chai Fang ay magkakaroon ng ilang problema sa pag-ikot ng kanyang world force, na haantong sa isang matinding pagbaba sa kanyang lakas. Sa ganitong mga kalagayan, maaaring matalo lang siya sa laban na dapat ay madali niyang naipanalo. Ilang sandali lang ay dumating na rin ang Profound Wind Squad. Ang lahat ay nagtipon maliban sa mga Snow Wolves. Pagkatapos magtanong-tanong, sa wakas ay nalaman ni na Chai Fang, at magaw na pinangunahan ni Yao Kangcheng ang kanyang squad ng mas malalim sa linya ng depensa ng Black Ink Clan. Dahil dito, medyo nabahala sila. Bagamat walang Black Ink Nest sa inner ring ng defense line at maaaring mas mahirap itong matukoy, palaging may pagkakataon. Kung bumangga sila sa isang malaking grupo ng Black Ink Clansmen, maaaring maging mapanganib ang mga bagay para sa kanila. Gayunpaman, ang mga bagay ay wala sa kanilang mga kamay dahil hindi nila ito maabot. Nang hindi nag-iisip tungkol dito, dumiretso si Chai Fang sa punto. Brother Yang, bakit mo kami pinatawag dito? Anong utos mo? Nakangiting sagot ni Yang Kai. Hindi ako nangangahas na utusan ka, ngunit kailangan ko ang iyong tulong. Tumango si Magaw pagkatapos marinig ito. Brother Yang, kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling magsalita. Dahil lahat tayo ay may tungkulin sa pagmamanman, natural na dapat tayong tumulong sa isa't isa. Pagkatapos ay diretso tayo. Ganito kasi, naobserbahan ko sa labas na, bagamat ang Black Ink Clan ay ganap na namuhunan sa pagtatayo nitong defense line gamit ang Black Ink Strength, dahil masyado nilang pinalawak ito, hindi ito masyadong mahigpit. Hanggat makukuha natin ang tatlong katabing Black Ink Nests, mabubulag natin ang mga mata ng Black Ink Clan at magkakaroon ng pagkakataon ng Great Evolution Pass na tahimik na makalusot at tumungo sa Royal City nang hindi napapansin. Habang nagsasalita, tinapik niya ang sahig. Ito ang una. Kakailanganin nating ibagsak ang dalawa pang malapit, ngunit kailangang manatili dito ang Dawn Squad kung sakaling may mangyari. Kaya, kailangan ko ang iyong tulong upang makuha ang iba pang mga pugad. Nagkatinginan sina Magaw at Chai Fang bago tumango bilang pagsunod. Dagdag pa ng una. Dahil pinatawag tayo ni Brother Yang dito, tiyak na may plano siya, di ba? Anong gusto mong gawin natin? Nagsimulang magpaliwanag si Yang Kai. May plano ako. Noong una, pinaplano kong gamitin ang parehong trick na ginamit ko upang makuha ang pugad na ito, ngunit ngayon ay mayroon na akong mas mahusay na ideya. Dati, isang feudal lord ang dumating dito. Sunod, ipinaliwanag ni Yang Kai kung ano ang nangyari sa bagong dating na feudal lord. Nagtaas ng kilay si Magaw.
Nangongolekta ng mga mapagkukunan. Si Chai Fang ay hindi lahat ng bronze at walang utak, sa halip siya ay medyo matalas, kaya agad niyang naintindihan kung ano ang nasa isip ni Yang Kai. Gusto ni Brother Yang na itago ang kanyang sarili bilang isang taong nangongolekta ng mga supply at hayagang lumapit sa dalawa pang black ink nests. Tumango si Yang Kai. Imbes na magpalusot at posibleng itaas ang bantay ng kabilang partido, mas mabuting kumilos ng buong tapang. Sa katunayan, sigurado ako na hindi mangyayari sa nagbabantay ang Black Ink Clansmen na ang taong lumalapit sa kanila ay tahasang may masamang intensyon sa kanila. Sumang-ayon si Magaw. Pero Brother Yang, may problema pa rin. Ayon sa sinabi mo, ang nangongolekta ng mga gamit ay isang feudal lord. Kung ikaw ay magtatago ng iyong sarili, maaari mong itago ang iyong sarili bilang isang Black Ink Disciple, na magiging kaina-hinala pa rin. Si Yang Kai ay nagbalat kayo bilang isang Black Ink Disciple ng higit sa isang beses. Bukod sa kanya, walang ibang makakagawa nito dahil wala silang Black Ink Strength, ngunit iba si Yang Kai. May Black Ink Nest pa ang kanyang miniature universe sa loob, kaya hindi nahirapan para sa kanya na mag-withdraw ng ilang Black Ink Strength. Nakangiting paliwanag ni Yang Kai. Mga 20 hanggang 30 katao ang nangongolekta ng mga supply, at hindi ko akalain na lahat sila ay magiging mga feudal lords. Kung magtatanong ang ilang Black Ink Clansman, may dahilan ako. Hanggat maaari akong magkaroon ng pagkakataon na lapitan ang feudal lord na nangangasiwa sa Black Ink Nest, nasa kalagitnaan na tayo ng tagumpay. Para kay Yang Kai, ang tanging problema ay kung paano lumapit sa Black Ink Nest. Hanggat makakalapit siya sa Black Ink Nest nang hindi naga-alarm, ang iba ay madali. Noong pinamunuan niya ang kanyang squad dito, tuluyan na niyang binaliwala ang Black Ink Clansmen sa paligid at dumiretso sa Black Ink Nest dahil natatakot siya na ang feudal lord na namamahala sa pugad ang magpapatunog ng alarma. Sa kabutihang palad, ang kabilang partido ay medyo maluwag, marahil ay hindi kailanman inaasahan na ang isang tao ay magiging napakatapang na direktang sumingil sa kanyang Black Ink Nest. Ngunit hindi mailagay ni Yang Kai ang kanyang pag-asa sa kapabayaan ng iba para sa susunod na 2 Black Ink Nests. Ito ay mas mahusay na ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mga tropa ng Black Ink Clan na nakatalaga sa bawat Black Ink Nest ay medyo malakas, na may higit sa isang feudal lord na nakatayong bantay. Dahil kailangan ni Yang Kai na tumuon sa pakikitungo sa master ng Black Ink Nest, kailangan niya ng tulong para pangalagaan ang iba pang Black Ink Clansmen. Dahil kinailangan ng Dawn Squad na manatili dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa Old Turtle at Profound Wind Squads. Dahil pinag-isipan ng mabuti ni Brother Yang ang mga bagay-bagay, makikipagtulungan kami sa iyo. Kung paano kami dapat kumilos, sana ay naplano na ni Brother Yang ang lahat. Mabilis na pagsang-ayon ni Magaw. Oo naman syempre. Nakabuo si Yang Kai ng kompletong plano at mabilis na ipinaliwanag ito sa kanila. Paulit-ulit na tumango sina Magaw at Chai Fang nang marinig nila ang plano. Nakita nila na ito ay lubos na magagawa. Magiging isang piraso ng cake ang ibagsak ang 2 katabing Black Ink Nests kung magiging maayos ang lahat. Sa katunayan, kung mayroon silang sapat na lakas tao, maaari nilang makuha ang marami hanggat gusto nila. Ngunit kung marami silang nakuha, maaari silang maglantad ng ilang mga kapintasan. Kaya, ito ay hindi palaging isang magandang bagay na gawin ang mga bagay na malayo. Pagkatapos ng maikling talakayan, tumayo si Yang Kai at sinabi, "Hindi tayo dapat mag-antala. Aalis na ako, lahat, hintayin mo ang signal ko." Tumango sina Magaw at Chai Fang bago humimok. Brother Yang, mag-ingat. Kumaway si Yang Kai at lumipad palabas ng Black Ink Nest, dumiretso sa katabing rehiyon. Marshall Pick, Kabanata 5344. Darating ang araw na iyon. Kadalasan, ang isang Black Ink Disciple ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao, kaya hindi kailangan ni Yang Kai na hayagang gamitin ang Black Ink Strength sa kanyang miniature universe para magkaila ang kanyang sarili. Kung gagawin niya iyon, maglalantad siya ng malaking kapintasan. Gayunpaman, may isang bagay na kailangan niyang bigyang pansin. Ang Black Ink Disciples sa Great Evolution Theater ay 30 milenya na ang naglilinang, kaya ang mga nakaligtas ay nalagpasan ang kanilang likas na tanikala. Sa madaling salita, karamihan sa mga Black Ink Disciples na ito ay may mga kakatwang deformidad. Nakita ni Yang Kai ang marami sa mga Black Ink Disciples na ito, at lahat sila ay may ganoong katangian. Kung gusto niyang magkaila bilang isang Black Ink Disciple, kailangan niyang bigyang pansin ito. Sa kabutihang palad, hindi ito mahirap para sa kanya. Habang tahimik niyang ginagalaw ang Black Ink Strength sa kanyang miniature universe at iniipon ito sa kanyang leeg, na naging sanhi ng pagumbok ng laman doon, na nagbibigay ng impresyon ng isang tumor.
Kasabay nito, ang Black Ink strength sa paligid niya ay naging mas mayaman at mas siksik. Kahit sinong makakita nito ay hinding-hindi maiisip na siya ay isang normal na tao. Tahimik na kinakalkula ang distansya sa pagitan nila, tumawid si Yang Kai sa hangganan sa pagitan ng dalawang magkatabing Black Ink nest sa loob lamang ng 2 oras, tumungo sa katabing teritoryo ng Black Ink nest. Hindi nagtagal pagkatapos niyang tumawid sa hangganan, nakita niya ang isang pangkat ng Black Ink clansmen na papalapit sa kanya. Malinaw, napansin nila ang kanyang panghihimasok at dumating upang mag-imbestiga. Hindi sinubukan ni Yang Kai na iwasan sila, sa halip ay tumungo siya sa kanila. Ang kabaligtaran na partido ay naging medyo mapagbantay, ngunit pagkatapos makita ang malayong hitsura ni Yang Kai, ang ekspresyon ng feudal lord na mumuno sa koponan ay lumuwag. Nang magkita ang magkabilang panig, mapagpakumbaba na kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Pagbati, Sir. Bagamat ang lakas ng isang 7th grade Black Ink disciple ay katulad ng sa isang feudal lord, medyo mababa pa rin ang status ng Black Ink disciple sa Black Ink clan, kaya naramdaman ni Yang Kai na hindi problema na tawagan ang individual na ito ng Sir. Kudlit tuldok. Bahagyang tumango ang feudal lord bago mausisa na nagtanong. Narito ka ba para mangolekta ng mga supply? Opo, Sir. Sagot ni Yang Kai. Palihim na nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Noong siya ay nag-iimbestiga sa nakaraang feudal lord space ring, alam niya na ang feudal lord ay nakapunta na sa maraming Black Ink nests. Kung hindi sana maraming materyales sa loob. Talagang natakot si Yang Kai na narito na ang feudal lord. Kung ganoon, tiyak na magiging kahina-hinala kung may dumating na ibang tao upang mangolekta ng mga supply kaagad pagkatapos. Sa hitsura nito, wala pang pumunta dito para mangolekta ng mga gamit. Tanong ng feudal lord, medyo nalilito. Paano si Gyuka? Hindi ba siya ang may pananagutan sa rehiyong ito? Ang feudal lord na kinain ng Blood Crow ay tila tinawag na Gyuka. Ang Black Ink clan ay may napakakakaibang estilo ng pagbibigay ng pangalan, napaka-archaic nito, medyo iba sa mga tao ng kasalukuyang panahon. Marahil sila ay naimpluwensyahan ng mga tao noong panahong iyon. Pinilit na ngumiti si Yang Kai habang nagbibigay ng dahilan. Sinabi ni Sir Gyuka na mayroon siyang ibang bagay na dapat asikasuhin, kaya hiniling niya sa akin na pumunta dito sa kanyang lugar. Pagkatapos ay huminto siya sa isang buntis bago bumulong. Sir, alam niya kung paano kumikilos ang old ancestor, paano kung hindi niya natapos ang pangungusap. Nag-assume lang siya ng tingin na nagsasabing naiintindihan mo, tama. Kudlit. Nang marinig ito, napangiti ang feudal lord. Marunong talaga ang lalaking iyon kung paano kumanta. Hindi ba siya natatakot na sisihin siya ng mga nakatataas? Sa totoo lang, ang bawat Black Ink clansman sa Outer Ring ay natatakot sa biglaang pagdating ng Old Ancestor, at hindi ito tulad ng nangyari noon. Sa tuwing darating ang Old Ancestor, lilipulin niya ang bawat Black Ink clansman sa kanyang landas. Nagse-set up sila ng Black Ink Strength Defense Line, ngunit ang nakatagong katotohanan ay nagkakaroon din sila ng malaking panganib. Si Gyuka ay natakot sa Old Ancestor at hindi nang ahas na umalis sa Royal City. Kaya, makatwiran para sa kanya na mag-utos ng Black Ink Disciple para tumulong sa kanyang mga tungkulin. Sumunod ka sa akin. Sabi ng feudal lord bago tumalikod at lumipad pabalik. Tumango si Yang Kai bago lumipad ng balikat sa feudal lord. Samantala, nakipagsabayan din siya sa mga kasiyahan, papuri at pasasalamat sa kabilang partido sa pagsusumikap nitong mga araw. Siya ay ganap na kumikilos tulad ng isang Black Ink disciples. Ang feudal lord ay tila madaldal din. Nang makitang pamilyar si Yang Kai, nagsimula rin siyang makipag-chat sa kanya. Ngunit si Yang Kai ay naglabas lamang ng ilang walang kwentang kalokohan at hindi nang ahas na subukang kumuha ng anumang impormasyon, baka ilantad niya ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, ang feudal lord ay casual na nagtanong. Aling territory lord Black Ink disciple ka? Nagsimulang tumunog ang mga warning bell sa puso ni Yang Kai. Hindi niya alam kung sinusubok ba siya ng kabilang partido o nagtatanong lang. Ang biglaang tanong ay hindi rin nagbigay sa kanya ng maraming oras upang magnilay-nilay, kaya sumagot si Yang Kai sa casual na paraan. Ako ay nasasakupan ni Sir Chekong. Medyo mataas ang posisyon ng Chekong Territory Lord sa Black Ink Clan. Noong huling digmaan sa pagitan ng Great Evolution East-West Army at ng Black Ink Clan sa Royal City, si Chekong ay ginawang army commander ng Royal Lord, kaya makatuwiran para sa kanya na magkaroon ng maraming Black Ink disciples sa ilalim niya. Mahirap paniwalaan na ang feudal lord ito sa labas ay kilala silang lahat. Maging si Yang Kai, na gumugol ng maraming taon sa Blue Sky Pass, ay hindi kilala ang lahat ng mga sundalo ng Blue Sky Pass. Kung tutusin, napakarami nila.
Kung ito ay totoo kahit na para sa kanya, ang parehong ay dapat na totoo para sa Black Ink Clan. Ang kabilang partido ay dapat na casual na nagtanong, kaya hanggat hindi siya nagsisiwalat ng masyadong maraming mga pagkukulang, hindi ito dapat maging isang problema. Ngunit walang ideya si Yang Kai kung pamilyar ba ang feudal lord na ito kay Chekong o hindi. Nang marinig ang tugon ni Yang Kai, hindi napigilan ng feudal lord na tumingin kay Yang Kai, nakasimangot. Ikaw ang Black Ink disciple ni Sir Chekong. Bakit hindi kita nakita dati? Subordinate din ba ni Chekong ang lalaking ito? Mapapahamak ako. Kudlit, palihim na sinumpa ni Yang Kai ang kanyang malas. Noong una ay naisipan niyang gamitin ang pangalan ni Chekong, ngunit ngayon ay tila pumitas lang siya ng bato at binasag ito sa kanyang paa. Kung talagang subordinate ni Chekong itong feudal lord, siguradong makikilala niya ang Black Ink disciples sa ilalim ni Chekong. Nang mapansin ang paghihinala sa mga mata ng kabilang partido na lumalakas at lumalakas, agad na idinagdag ni Yang Kai sabay buntong hininga. Ako ay nasa ilalim ni Sir Chekong ngayon, ngunit ako ay dating nasasakupan ni Sir Shechong. Matagal nang namatay si Shechong sa labanan sa Great Evolution Pass, kaya walang natitira upang i-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Bilang isa sa mga dating subordinate ni Shechong, dahil namatay ang kanyang master sa labanan, tiyak na kailangang magpasakop si Yang Kai sa isa pang territory lord. Kaya nasa Great Evolution Pass ka. Ang feudal lord sa wakas ay natagpo ang lohikal kung bakit hindi pa niya nakita ang Black Ink disciple na ito dati. Sa totoo lang. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang paninindigan, ngayon ay nakakainis itong feudal lord. Kung hindi lang siya nag-alala na ibigay ang sarili ng maaga, nasaksak na sana niya ang kanyang Asher Dragon Spear ng diretso sa bibig ng feudal lord. Maaaring pumasa sa paunang pagsisiyasat ang kwento ni Yang Kai, ngunit nanatili siyang nakabantay, dahil may depekto sa kanyang salaysay. Gaya ng inaasahan, hindi tanga ang kabilang partido, kaya sumimangot ang noo ng feudal lord habang nagtanong. Nang pinangunahan ni Sir Hongdi ang army na umatras mula sa Great Evolution Pass, nagkaroon siya ng kasunduan sa 8th grade human master sa oras na iyon. Hindi lang kailangan niyang iwan ang sarili niyang Black Ink nest, kundi kailangan din niyang iwanan ang lahat ng 7th grade Black Ink disciples. Paano ka nakaalis doon? Kung talagang nasa Great Evolution pa si Yang Kai, imposibleng lumitaw siya rito. Napabuntong hininga si Yang Kai. Sinubukan naming lagpasan ang blockade ng Human Army para tulungan ang Royal City ng maraming beses, ngunit hindi kami nagtagumpay. Sa ikalawang labanan, ako ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan, kaya't wala akong ibang pagpipilian kundi ang humanap ng lugar upang itago ang aking sarili at patatagin ang aking mga pinsala. Hanggang sa umatras si Sir Hongdi mula sa Great Evolution Pass at dumaan doon ay nagawa kong muling sumali sa army. Siguradong mabibigo siya kung patuloy siyang nagsasalita ng sobra. Ang isang kasinungalingan ay mangangailangan ng higit pang mga kasinungalingan upang pagtakpan. Kung patuloy na tinatanong ng feudal lord si Yang Kai, hindi sigurado si Yang Kai kung maaalis niya ang kanyang mga pagdududa. Bakas sa mukha niya ang kalungkutan habang bumuntong hininga. Nakipag-away kami sa Great Evolution Pass, at nawalan ng hindi mabilang na territory lords. Ayan, langgam lang ang isang 7th grade Black Ink disciple na tulad ko. Himala na nga na nakaligtas ako. Ang kanyang mga salita ay tila nakaantig sa puso ng kabilang partido, na nagpakawala ng isang mahaba, malungkot na buntong hininga. Ganoon din sa Royal City, maging si Sir Royal Lord. Kalimutan mo na ito, huwag na nating pag-usapan ito. Malaki pa rin ang banta ng human sa Black Ink clan ko, pero sooner or later, buburahin natin sila. Hindi napigil ang tumanggo ni Yang Kai. Tiyak na darating ang araw na iyon. Ngumisi si Yang Kai sa kanyang puso. Dahil gusto ng Black Ink clan na lipulin ang mga tao, bakit nila hahayaang mabuhay ang Black Ink disciples? Ang puot sa pagitan ng dalawang lahi ay hindi mapagkakasundo hanggang sa punto na wala na silang pag-asa na magkakasamang mabuhay sa malawak na universo na ito. Ang feudal lord ay nanatiling tahimik sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Si Yang Kai ay higit na masaya sa kanyang sitwasyon. Mula sa saloobin ng kabilang partido, malinaw na hindi siya nagdududa kay Yang Kai. Ngayon, kalahati ng kanyang plano ay nagtagumpay, ang natitirang kalahati ay depende sa kung matagumpay niyang makuha ang Black Ink nest. Ilang sandali pa, dumating ang Black Ink clan team bago ang Black Ink nest. Ang feudal lord ay tumalikod at pinayuhan si Yang Kai. Maghintay ka rito, ang mga supply ay nasa Maobo. Pupunta ako at dadalhin sila sa iyo. Maraming salamat, sir. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Maobo ang tila pangalan ng feudal lord na namamahala sa Black Ink nest na ito, ang master ng lugar na ito.
Ang pinuno ng pangkat ng Black Ink Clan na nagdala sa kanya dito ay malamang na isang subordinate ni Mao Bo. Matapos gumugol ng ilang oras sa Black Ink Clan, nagkaroon si Yang Kai ng kaunting pag-unawa sa kung paano gumagana ang kanilang hierarchy. Mayroong napakaraming mga feudal lord sa ilalim ng utos ng isang territory lord, mula sa ilang dosina hanggang 100 o higit pa. Ngunit hindi hihigit sa 30 feudal lords ang magkakaroon ng sarili nilang Black Ink Nest. Karamihan sa mga feudal lords ay walang sariling Black Ink Nest. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ang mga feudal lord na ito na walang Black Ink Nest ay pipiliin na magpasakop sa mga may Black Ink Nest, na maaaring ituring bilang isang superior at subordinate na relasyon, ngunit isa ring kooperatiba. Kung tutusin, gusto rin ng mga feudal lords na may Black Ink Nest na maging mas malakas ang kanilang mga teritoryo. Sa ganitong paraan, kapag tinawag silang lumaban sa human race, hindi lamang sila makakapagpakita ng higit na lakas, ngunit mas mapoprotektahan din nila ang kanilang sarili. Ang master ng unang Black Ink Nest na inookupahan ng Dawn Squad ay tinawag na Bogao, ngunit may isa pang feudal lord sa Black Ink Nest, na kinain ng Blood Crow. Ang sitwasyon ay halos kapareho sa Black Ink Nest dito. Iniskan ni Yang Kai ang buong Black Ink Nest gamit ang kanyang Divine Sense at nalaman na dalawa lang ang feudal lords dito. Ang isa ay ang nagpabalik sa kanya ngayon, habang ang isa ay ang namamahala sa Black Ink Nest na tinatawag na Mao Bo. Para sa iba, lahat sila ay high-grade at low-grade Black Ink Clansmen. Hindi rin sila masyadong marami, mga 50 ang kabuuan. Ito ay gagana. Kudlit, mas mabuti pa kung lumabas si Mao Bo sa Black Ink Nest. Kudlit. Habang siya ay nagmumuni-muni, bumalik ang Black Ink Clan feudal lord at inabot kay Yang Kai ang isang space ring. Ito ang mga supply. Kinuha ito ni Yang Kai at nagkunwaring sinusuri ito bago itabi. Malamang, ang Black Ink Clan ay hindi maglalakas loob na mangurakot pagdating sa usaping ito. Ikinulong ang kanyang kamao, hinarap ni Yang Kai ang feudal lord. Maraming salamat, pupunta ako sa susunod na lokasyon. Tumanggo ang feudal lord bilang tugon. Tumalikod si Yang Kai para umalis, ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, bigla siyang tumalikod, hinampas ang kanyang ulo. Ang tanga ko, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang feudal lord ay nagtanong. Ano ito? Tahimik na laminggalinga si Yang Kai sa paligid bago nagpatuloy sa mahinang boses. Nalaman ni Sir Territory Lords kung paano lumilitaw at nawawala ang Old Ancestor. Bago pumunta rito, inutusan ako ni Sir Che kung naipaalam ito sa mga feudal lord, upang ang lahat ng nasa labas ng ring ay makapagsagawa ng magkasanib na pagsisiyasat upang mahanap ang anumang kainahinala. Nang marinig ito, nagningning ang mga mata ng feudal lord matapos itong marinig. Nahanap na ng mga territory lord ang dahilan. Sa paglipas ng mga taon, ang Black Ink Clan ay dumanas ng maraming pagkatalo sa kamay ng Old Ancestor, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nila naiisip kung paano siya nakarating at umalis na parang multo. Ito ay hindi lamang isang tinak sa mga puso ng Royal Lord at Territory Lords, ngunit isang pinagmumulan din ng matinding takot para sa mga panlabas na singsing na feudal lords. Kung may isip man lang nila ito, hindi na sila matatakot sa mga tao.